Mukhang naka-jackpot itong San Miguel Beer dito sa bago nilang nakuhang import. Itong si Benny Boatwright. Itong si Boatwright ay isang 6'9 power forward at pwede ring wingman. At naglaro ito doon sa USA NCAA Division 1 kasama yung dating import ng Magnolia na si Nick Rakosevich. Of course, I'm sure nakikita na ninyo yung highlights nito sa YouTube. At base doon at pati na rin doon sa report mismo ni team manager G. Abanilla, ito raw si Benny Boatwright ay merong outside shot at ang laro ay para si Chris Macolo. Of course, alam na ninyo kung ano nagawa ni Macolo nung siya ang kinuhang import nitong San Miguel Beer. Nanalo sila ng kampyonato dyan kontra sa TNT Tropang Giga. More of an outside shooter, parang wingman itong si Boatwright. So magko-complement sila ng laro nitong si Junmar Fajardo. Siyempre, kaya rin mag-post up nitong si Boatwright. Pero kumpara kay Ivan Aska, mas maganda raw yung outside shooting nito. At ang nagiging problema kasi, ayon dito sa mga reports, kung ang San Miguel Beer daw ay kukuha ng isang parang sentro, baka magka-problema naman pag bumalik si Junmar Fajardo. So sa ngayon, sa tingin nila ito raw si Boatwright ang magiging magandang fit para dito sa San Miguel Beer. Yun nga lang, parang hindi pa raw sigurado kung matatapos yung pagproseso ng papeles ni Boatwright para dito sa laban niya ng SMB kontra Barangay Ginebra sa Biyernes. So baka maglaro pa raw ng isang game ito si Ivan Aska. Sa ngayon, sinabi ni Coach Abanilla o ni Coach George Gallant na baka makapaglaro na rin ito si Terence Romeo sa Friday pero hindi pa yung garantisado. Ang importante dito, susubukan nilang matapos yung pagpaproseso kaagad ng papeles nitong si Benny Boatwright na nandito na sa bansa natin. Kaya sa ngayon, inaabangan na lang daw nila yung pagbibigay dito ng clearance para makapaglaro na dito sa San Miguel Beer na nangangailangan na talaga ng panalo pagkatapos matalo ng sunod-sunod na dalawa. Merong mga lumalabas ngayong report dito sa social media na baka ito daw si Aling Bulanadi ay hindi rin magtagal dito sa Northport Batanguer. At ang report baka ito ay eventually sa Ginebra naman mapunta at magiging kapalit daw ay si Sydney Omubere at si Jason David. Hindi pa natin natitiyak kung iyan nga ang mangyayari. Pero sa ngayon, hindi pa natin masasabi na ito'y pangangailangan talaga ng Barangay Ginebra. Dahil kung titignan natin, ang laro ni Bulanadi, siya ay isang wingman at small forward na pwede rin na shooting guard. Sa ngayon, of course, sa small forward ang naglalaro dyan ngayon ay si Tony Bishop. Siguro sa All-Filipino, mas kakailanganin nila itong katulad ni Bulanadi para maging small forward, maging complement itong si Jamie Malonzo at Stan Hardinger doon sa front court nila. Kung magiging kapalit naman si Omubere at itong si David, okay na rin niya para sa Barangay Ginebra. Yun nga lang, syempre kailangan din natin ikonsidera kung ito bang si Omubere at itong si David ay pwedeng gamitin ng Ginebra na pang trade para sa ibang players. Kasi baka kailangan din naman nila kumuha ng iba, yung mas high caliber kaysa kay Bulanadi. Kaya tignan natin kung ito ay mangyayari. Sa ngayon, gusto kong liwanagin na ito ay isa pa lamang konsiderasyon ng Barangay Ginebra at hindi pa masasabi na talagang kukunin nila si Bulanadi. Pero tinitignan daw ito sa isa sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Kaya sa ngayon, on standby tayo. Parang yung sa NLEX, alam ng karamihan na ito si Robert Bolick, hindi rin magtatagal dyan kahit pumirma ng 2-year contract yan. Eventually, malilipat yan sa TNT. So, ganun din ito si Bulanadi. Kung gaganda raw ang laro nito dito sa Northport Batanguer, ay baka malipat rin yan sa SMC eventually. Katulad nito si Arvin Tolentino na ang ganda ng nilalaro ngayon dito. So abangan na lang natin kung dito ba siya talaga sa Ginebra mapupunta o magtatagal siya dyan sa Northport Batanguer. Kahit sinabi na nitong si Justin Baltasar na hindi raw siya magpapadraft dito sa PBA, sinabi ng mga insiders na ito ay gagawin niya rin na eventually siya ay magpapadraft at doon maglalaro. Ang tanong na lamang ay kung kailan. Well, ang balita kasi ito si Baltasar, wala namang question na ito'y ready na talaga maglaro sa PBA. Nakita naman natin kung paano niya dinodomina itong MPBL. Ang problema kasi, ayon mismo dito sa mga insiders, ang gusto raw ni Baltasar kung maglalaro siya sa PBA ay para lamang dito sa Converge dahil malapit siya dito kay Delta Pineda. Yun nga lang, ang problema, of course kadalasan yung number 1 pick na pupunta dito sa Terra Firma o kaya ay sa Blackwater. Kaya sa ngayon, yan ang titignan natin kung paano gagawin dito ng Converge. Alam din natin na gusto ng Converge obviously si Justin Baltasar. So ang tanong na lamang ay kung
Anong negotiation ang pwedeng mangyari para makuha ng Converge yung number 1 pick? Of course, sabi nga ng iba, nagtatank na raw itong Converge para manalo o para makuha itong number 1 pick dahil mukhang hindi raw talaga ibibigay ng Terra Firma. Lalo na siyempre kung ito si Baltasar ay mag-a-apply dito sa draft. So abangan na lang natin kung ano mangyayari kasi posible na magkaroon ng behind the scenes na negotiations. Ang tanong na lamang ay kung sino ang pwedeng i-alok ng Converge para dito kay Justin Baltasar. Kasi kung titignan natin yung mga players nila, ang talaga namang pag-iinteresan lamang dyan nitong Terra Firma at ng Blackwater obviously ay si Justin Arana. O baka naman pwede nilang i-offer din itong si Shawnee Winston at isa pang player o isa pang draft pick para makuha na yung number 1 pick. Pero ang tanong, kung mag-a-apply si Baltasar, matatanggihan ba yan ng Blackwater o di kaya itong Terra Firma? So abangan na lang natin kung ano mangyayari dito kay Justin. Sa ngayon, masasabi natin na itong Phoenix Fuel Masters ay walang balak bitawan itong si Jason Perkins kahit napakaraming mga teams na nagkaka-interest dito. Siyempre, alam naman natin kung bakit. Dahil napakaganda ng record ngayon itong Fuel Masters at yan ang dahilan kung ba't hindi nila ito bibitawan kahit napakaraming teams mula sa MVP at SMC ang may gusto dito. Of course, alam natin na kabilang doon sa mga top na interested ngayon ay itong SMC at MVP. Hindi lang dito kay Perkins, maski na doon sa iba pang mga big men available ngayon sa liga. Pero itong Phoenix, as much as possible, ay hindi raw bibitawan ito si Perkins lalo na at ang ganda ng tinatakbo nila ngayong konferensya. Surprising nga ito dahil sila ngayon ang league leaders kasama itong Magnolia na wala pang talo. Siyempre maaga pa, nasa eliminations pa lang tayo pero nakita natin kung paano tinalo nitong Phoenix itong Barangay Ginebra. And of course, masasabi rin natin na kung itong Phoenix ay mapapanatili nila yung ganitong klaseng performance, malayo mararating nila sa playoffs at kinakailangan nila dyan si Jason Perkins. Of course, marami pa rin ang question tungkol sa financial status nitong Phoenix ngayon dito sa PBA. Pero masasabi natin na kung performance lang nung team ang pag-uusapan, maganda talaga ito at masasabi natin na magiging very competitive sila. At yan ang dahilan ngayon kung bakit kahit magaganda yung ino-offer ng SMC at MVP Group ay hindi ito bibitawan nitong Phoenix Fuel Masters. Pero syempre, depende rin yan sa magiging resulta ngayong konferensya. At of course dito sa darating na Philippine Cup. Kasi baka maging maganda o irresistible yung i-offer ng SMC o MVP para dito kay Perkins at eventually mapitawan na yan. O di kaya naman baka si Perkins mismo mag-request ng trade. Kaya abangan natin kung ano magiging resulta nito. Shout out kay Joseph Pineda, JJ Sibum, Edia Garcia, kay Jonald Malyari, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jonel Alagon at Celino Valles family, Donald Santiago, Dexter Domer, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Enju, Ireneo Salangsang, Brian Andres, Dionisio Mercado, kay Ronald Berbosidad, Rico Olarte, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family at kay Kagawad Katsakino Dukusin.